Breaking news! China nagpakalat ng dambuhalang boya at nagpadala pa ng puwersa sa Scarborough Shoal. Tahasang pambabastos sa teritoryo ng Pilipinas. Pero heto ang good news. Bagong submarine hunters ng Pilipinas paparating na. Mga Wildcat helicopters na kayang maghanap at sumalakay sa mga submarino ng China. At hindi lang yan, pati France mismo ay nakipagsanib puwersa sa Pilipinas para labanan ang tinatawag nilang maritime trilemma laban sa banta ng China sa karagatan. Ngunit heto ang pinakamatindi. 3 general ng Amerika nagbabala na sa China. Posibleng sumiklab ang malaking gyera. Samantala, may matinding kaguluhan ngayon sa loob ng China. Isipin nyo, 9 na matataas na general ng PLA, sinibak at sinipa palabas ng Communist Party. Senyales na ba ito ng pagkakawatak-watak sa loob mismo ng militar ni Xi Jinping? Panoorin ang buong video dahil ipapakita rin natin kung paano sumasagot at nagpapalakas ang Pilipinas laban sa China. Katulong ang bansang France at ang babala ng 3 US general sa China. Kamakailan lamang, isang nakakabahalang balita. Ayon sa ulat ng USNI News, ang China ay nagpakalat ng kanilang mga dambuhalang buwis at nagpadala pa ng kanilang mga puwersa o security officers sa Scarborough Shoal. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Scarborough Shoal o Panatag Shoal ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Ito ay atin. Pero ano ang ginagawa ng China? Sa harap-harapan, binabakuran nila ang ating sariling pamamahay. Ang mas matindi pa rito, ginawa nila ito habang ang ating magigiting na sundalo kasama ang ating mga kaalyado ay nagsasagawa ng military drill sa lugar. Isang malinaw na mensahe ng pambabastos at pagpapakita na wala silang pakialam sa anumang kasunduan o batas. Para silang nagsasabi, anong international law? Kami ang batas dito. Nakakagalit, di ba? Ang bawat Pilipino na may pagmamahal sa bayan ay tiyak na nasasaktan. Ang ating mga mangingisda, tinataboy. Ang ating likas na yaman, sinisira. Ang ating teritoryo, unti-unting kinakain. Pero sa gitna ng kadilimang ito, may sumisikat na liwanag ng pag-asa. Dahil sa bawat aroganteng galaw ng China, mas maraming bansa ang namumulat sa katotohanan at tumitindi para sa Pilipinas. Dito na pumapasok ang mga tunay na kakampi, mga bansang hindi takot ipaglaban ang tama, at isa sa mga nangunguna riyan ay ang France. Tama ang narinig ninyo, mga kahistoryador, ang malakas na bansang France mula pa sa Europa ay hayagang nakikipagtulungan ngayon sa Pilipinas. Ayon sa isang ulat ng Philstar, nagsasanib puwersa ang France at Pilipinas para labanan ang tinatawag nilang maritime trilemma, ang 3 malalaking problema sa ating karagatan: seguridad, pangangalaga sa kalikasan, at ang kalayaan sa paglalayag. Bakit ito mahalaga? Dahil ipinapakita nito na ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang laban ng Pilipinas, laban ito ng buong mundo. Naiintindihan ng France na kapag hinayaan nating isang bansa lang ang magkontrol sa isa sa pinakaabalang ruta ng kalakalan sa buong mundo, lahat tayo ay talo. Ang kanilang tulong, kaalaman at teknolohiya ay isang malaking bagay para sa atin. Pero hindi tayo umaasa lang sa tulong ng iba. Tayo mismo bilang isang bansa ay kumikilos para palakasin ang ating sariling depensa. Ipinapakita natin sa buong mundo na handa tayong ipaglaban ang atin. At paano natin ito ginagawa? Sa pamamagitan ng pag-upgrade ng ating mga sandata. Mga kahistoryador, pakinggan nyo ito. Malapit nang dumating ang mga bagong armas ng ating hukbong dagat. 6 na bagong Agusta Westland AW-159 Wildcat helicopters
ang malapit nang makuha ng Pilipinas mula sa defense company na Leonardo. Ang bagong batch ng Wildcat helicopters ay inaasahang gagamitin sa dalawang Malabar-class frigates na gawa rin ng HD Hyundai, pati na rin sa dalawa pang frigates na planong pirmahan ngayong taon. Batay sa parehong ulat ng DND, ang halaga ng kontrata ay nasa 34 bilyon, katumbas ng humigit kumulang 585 USD milyon. Hindi pa kasama ang bala at mga missile at kasalukuyang hinihintay pa ang pinal na pag-aproba bago tuluyang simulan ang pagbili. Ano ba ang kayang gawin ng mga Wildcat na ito? Hindi ito basta-bastang helicopter. Ang mga ito ay tinatawag na submarine hunters. May kakayahan itong mag-detect at magpakawala ng torpedo laban sa mga submarino na nagtatago sa ilalim ng karagatan. Bukod dyan, armado rin sila ng mga missile na kayang bumanat sa mga barko sa ibabaw ng dagat. Isipin nyo ang ibig sabihin nito. Sa gitna ng pagdami ng mga barko at posibleng submarino ng China sa West Philippine Sea, ang Pilipinas ay nagkakaroon na ng ngipin para makita at malabanan ang mga banta na nasa ilalim ng tubig. Dati, para tayong bulag sa ilalim ng dagat. Ngayon, magkakaroon na tayo ng matalas na mata at matulis na pangil. Hindi na tayo aasa lang sa tapang at puso. Ngayon, mayroon na tayong teknolohiya at armas para ipagtanggol kung ano ang atin. Ang pagdating ng mga Wildcat helicopters na ito ay isang malinaw na mensahe sa buong mundo, lalo na sa China. Ang Pilipinas ay seryoso sa pagprotekta ng kanyang teritoryo. Samantala, mga general ng Amerika nagbabala na sa ginagawa ng China. Mga kahistoryador, isang retiradong general ng Amerika, si General Timothy Haig, na dating namumuno sa National Security Agency at Cyber Command, ay naglabas ng isang mabalasik na pahayag. Dito, binalaan niya ang mundo tungkol sa mga galaw ng China, lalo na sa kanilang cyber operations. Ayon sa kanya, ang China ay naging very good sa cyber warfare. Pero hindi lang ito ang nakakabahala. Ibinunyag ni Haig na ang China ay hindi lang nagtatarget ng mga pasilidad militar. Tinatarget din nila ang mga kritikal na infrastruktura tulad ng supply ng tubig at kuryente, hindi lang sa Amerika, kundi maging sa ibang bansa. Ang tanging dahilan lang daw para gawin ito ay bilang paghahanda para sa isang krisis o digmaan. At hindi lang siya ang nagbabala. Si General Mark Milley, ang dating chairman of the Joint Chief of Staff, ay nagsabing ang militar ng China ay naging significantly more and noticeably more aggressive sa rehiyon. Ang bilang ng mga unsafe na engkwentro sa pagitan ng mga puwersa ng China at ng US at mga alyado nito ay tumaas ng husto sa nakalipas na 5 taon. May isa pang general, si General Mike Minihan ng Air Force, na mas diretsahan ang sinabi. Sa isang internal memo, sinabi niya na ang kanyang gut o kuto ay nagsasabing magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng US at China sa taong 2025. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, mga kahistoryador? Ibig sabihin, kitang-kita na ng matataas na opisyal ng Amerika ang panganib. Galit sila dahil ang ginagawa ng China ay isang banta, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong kaayusan ng mundo. Ito ay isang malinaw na babala mula sa Amerika. Isang mensahe na nagsasabing, nakikita namin ang ginagawa ninyo at hindi namin ito palalampasin. Ang mga salitang ito mula sa isang general ay may bigat. Ito ay isang senyales na ang pasensya ng Amerika ay nauubos na. Mga kahistoryador, habang ang China ay nagpapakita ng katapangan sa labas ng kanilang bansa, habang sila ay nambubuli sa West Philippine Sea, isang malaking iskandalo ang sumabog mula mismo sa loob ng kanilang gobyerno.
Isang kwento na maaaring maging senyales ng kanilang kahinaan. Yes, isipin nyo ito. Sa gitna ng lahat ng tensyon, ano ang ginagawa ni President Xi Jinping? Naglulunsad siya ng isang malawakang paglilinis o purge sa loob ng kanyang sariling militar. Kamakailan lang, 9 na matataas na general ng People's Liberation Army ang biglaang tinanggal sa pwesto at sinipa palabas ng Communist Party, at hindi ito basta-bastang mga general. Kasama dito si General He Weidong, ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa Central Military Commission, ang katawan na direktang kumukontrol sa buong militar ng China. Isa siya sa mga pinakamaimpluwensyang leader militar at itinuturing na malapit kay Xi Jinping. Ang opisyal na dahilan, korupsyon at serious violations of party discipline. Pero maraming analis ang nagsasabi na ito ay higit pa sa korupsyon. Ito raw ay posibleng power struggle o pag-aagawan ng kapangyarihan. Ito ay senyales na si Xi Jinping ay posibleng hindi sigurado sa loyalty ng kanyang sariling mga general. Habang nagpapakita sila ng matigas na imahe sa labas, sa loob pala ay unti-unti silang nabubulok. Ang dragon na mukhang malakas at nakakatakot ay maaring may malubhang sakit pala sa loob. At ang sakit na ito, ang internal na gulo na ito, ay maaring maging pinakamalaking kahinaan nila sa oras na sumiklab ang tunay na kaguluhan. Ang ating mga kaalyado tulad ng France ay dumarating para tumulong, nagpapatibay ng ating depensa at kooperasyon, habang ang Amerika sa pamamagitan ng kanilang mga general ay nagbigay na ng malinaw na babala. Sila ay galit at nagmamasid. Mga kahistoryador, ano ang masasabi nyo dito? Paki-comment sa ibaba para malaman din namin. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Maraming salamat!